And guys, nandito na po tayo sa ibaba. Yan na yung pinanggalingan natin, oh. Pupuntahan ko pa sana yan, oh. Yung may mga cross pa dun, sa Via Crucis siguro yan. Diyan pala talaga inilagay ang cell site ng Smart, sa mismong anuhan ng kwan ng Station of the Cross. Lakad na po tayo. Bye-bye Garang Hill. Sana makabalik ulit ako rito. At sa mga nakakapanood nito guys na gustong pumunta rito, mag-ingat lang po talaga tayo, ha, kasi kabilaan talaga ng dadaanan nyo, bangin. Kaya mag-ingat po tayo. May mga siklista na pumupunta rito, araw-araw yata talaga may mga dumadayong siklista rito. Ganda po kasi ng tanawin dito guys, kung makakapunta lang talaga kayo. Ang ganda talaga, makakapag-relax ka sa ganda kasi ng kwan, ng location. Lalo na kung matapos na itong proyektong kalsada na ginagawa rito at ang beautification ng Garang Hill. Baka hindi na siguro abutin ng next year o mga next year siguro. Sana maganda na ito. Buti nga nilagyan na ng kalsada, kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, una kong kita pa lang sa video nito, ano lang talaga siya, tao lang ang makakadaan o bike. Pag motor medyo pahirapan kasi napaka kung tawagin nila rito masiok. Ibig sabihin ba yung hindi mahawan ang dadaanan mo bago ka makarating dun sa pinakasummit ng Garang Hill. Ngayon may kalsada na at malamang sisimintuhin din ito para lalong maka-attract ng kwan ng mga turista. Sana nga kung mga noon pang araw na isip ng gobyerno na pagandahin ito, di matagal na sanang naging kwan ito, naging tourist destination. Kaso nito lang talaga naisipan. Kaya salamat sa kasalukuyang local government official na nag-ayos nitong Garang Hill. Ang ganda ng forma ng bahay guys, up and down siya, pero hindi siya kalaki-kalakihan, pero maganda ang forma. May kuwan pa ng kawayan.
pa yata to ng barangay na Suli. Tingin ko ito na yung Sitio Roma eh. Napakataas din ang lugar na to. May mga siklista na nagpapahinga rito. Mini rice terraces guys, oh. Ayan. Ito guys, so may makasalubog tayong siklista. Sikat talaga itong Garang Hill sa mga siklista. Araw-araw yata talaga may dumadayo rito. Ay lalo na ngayon, weekends lang. Yung mga nagbabike na nagtatrabaho pag weekdays, weekend pa lang ngayon, kaya nagsa-cycling sila. Matagal ko nang binalak talaga na mapuntahan itong Garang Hill na to eh. Ngayon lang talaga natupad. Kaya laking tuwa ko talaga guys. At nakita ko rin siya sa wakas. Hindi lang sa mga video ng mga vlogger, kundi sa dalawang mata ko talaga. In person talaga nakita ko siya. Ang ganda talaga. Hanggang ngayon hindi pa ako maka-get over sa kagandahan niya. Kaya pag may time ulit, papasyal ako dun. Wow, balik. Dapat dito talaga sigurado ang preno mo. Lalo pa putol-putol ang semento.
Tuyan West na pala ito guys. Barangay Tuyan West. Ito pala ang bahay ni Inang Freddy na kamag-anak ni Nanay Alma. Pamangkin niya. Nandun silang mag-asawa na kaupo sa terrace nila. Shout out na lang pala dun kay Inang Freddy. Ewan ko kung natandaan ako nun. Pero kung kasama ko sana si Nanay Elma, tiyak talaga dadaan kami dun. Lamig dito guys, lalo na't malilim dahil sa dami ng puno ng kawayan, kaya napakalilim. Nandito na po tayo sa may intersection ng pagkakanan ka papuntang Barangay Layog, kaliwa Pabayan. Dami nagpapahinga siklista rito. Kaya madaming nakatambay dyan guys sa waiting shed na yan, kasi nandyan ang pinakamalakas na, dyan ka makakasagap talaga ng signal ng cellphone. Kaya yung mga taga doon sa may Barangay Nasuli, sa proper nila Barangay Layog, diyan sila pumupunta pagka gagamit sila ng cellphone nila, dahil nandyan ang signal. Pagdating kasi doon walang signal ang cellphone. Pero pag nayari na yung pag nayari na yung ginagawang cell site doon sa Garang Hill, tiyak hindi na yan sila mahihirapan dyan. Sana matapos na yan itong taon na to. Kaya yung mga nag-online class, kawawa sila rito. Kaya ang ginagamit dito module na lang eh, dahil mahirap ang signal ng kwan. Pero dito sa sa Tuyan West, malakas ang signal dito dahil mataas na lugar to. Yung Barangay Layog tsaka Barangay Nasuli, mababang lugar kasi talaga yun doon. Kaya ang hina ng mahina ang signal ng cellphone doon. Ano tayo ngayon tuan dyan para makainom ng tubig. Hindi pala ako nakainom ng tubig. Uhaw na ko, na pait na ng lalamunan ko.
ulit tayo, makainom na tubig.
na lang akong kabitan ng sidecar ang motor ko, tapos doon na lang ako bumibiyahe sa Patag. Hindi ko pala kaya ang magbiyahe ng single. Sabagay kasi sanayan lang yan eh. Pag di ka talaga sanay, mahirapan ka. Ayan, kita mo, apat yata sakay mo na, 2 bata. Tatlo, pang-apat yung driver. Meron nga iba rito nagkakarga ng mga 5. Basta yung hindi lang kalakihan ang pasahero, nilalagyan nila kasi ng extension ang karkwa nila, ang bracket nila. Malapit na tayo sa bayan. Barangay Tubang na to eh. Nahihirapan ako magbalanse sa single eh. Kaya ginawa ko, bumili ako ng sidecar na second hand, tapos yun ang kinabitan ko ng kinabit ko sa RS100 ko. Nagbiyahe-biyahe ako dyan sa kwan, namasada ako dyan sa Patag, bayan ng Maasin to, bayan ng Kabatuan ang naging ruta ko noon. Nahinto lang naman ako ng pagbiyahe noong 2016 na. Tapos ang motor ko andun na sa bahay, hindi na nakakaandar, lalo pat post stroke lang yun eh. Kahirapan na makahanap ng piyesa nun. Andun lang, nakalugmok lang, pati sidecar niya nabulok na. Kaya imbis na ipaayos ko yun at mahirap maghanap ng spare parts, nakapasyahan na lang na bumili nga nitong YTX. Kaya ito ngayon ang ginagamit ko. Ito yung Salog River guys. Nung Bagyo Frank nung 2008 ba, apaw-apaw sa tubig ka rito. Lubog tong barangay Tubang na to. May mga nagbuwis pa ng buhay nun. Yung iba yung galing dun sa ano, kung pa galing yung mga inaanod ba, galing dun sa kabundukan, sa mga mountainous barangay ng Maasin. Hindi talaga ng sakuna na yun. Mabuti na lang yung ang poblasyon, mataas na lugar siya, kaya hindi kami inaabot ng tubig. Pero yung likuran ng bahay namin sa may kural ng baboy, halos abutin ng tubig yun. Paano kasi may mga yung mga malalaking troso ba na inaanod galing sa kabundukan, inaanod ng tubig, nagbara sa tulay, kaya ang tubig umapaw ng umapaw. Ito, lubog to rito sa tubig eh. Lubog to sa tubig dati, mababa na lugar kasi to. Papasok na tayo sa poblasyon guys. Itong tulay na to, ginawa to pagtapos na ng pagtapos na yata ng Bagyo Frank to ginawa eh. Ang dating tulay dito, hanging bridge lang eh. Kitang kita namin kung paano sirain ng baha. Dito na tayo dadaan sa Rua Street.
Baguio Street na po ito guys. Yan yung Tirador Sports Complex, Maasin Public Market. Ayan yung munisipyo. Turn left tayo rito. NBM, katambay doon yung mga kasamahan ko dati na tricycle driver, light van in Loelia, big pawn shop. Top street na po ito. Barangay PH3 Baclayan, Barangay Naslo. Paunahin natin ang jeep. Industry shot Petron. Barangay Naslo na po tayo. Bukaw. Dito ko na po tatapusin muna itong vlog natin guys. Silong tayo rito sa malilim. At salamat po sa mga manunood nito at sa mga manunood pa.